Sir, yung pong, yung identification, gaano po ano po ito sir ito po lamang ay theoretical. Gaano ba ho kahirap yung pag-identify sa DNA ng isang tao sa mga buto na maaaring ma-recover po? Technically po, regardless po kung kaninong kaso man. Sir Ted, kung tignan natin ang historical perspective, nagawa na po namin yan. Hindi ko na lang po babanggitin ng specific case, pero lately po, meron po na-identify ang NBI na mga taong nawala, nakita po, at eventually na-identify po namin ang kanilang pagkatao, kung sino po sila. Lately lang po yun, Sir Ted. Opo, opo, opo. So, yung pong mga kamag-anak nito pong mga tao na buhay, itong mga kamag-anak na buhay ng mga tao pong patay, ano ho, paano po yung proseso noong pag-identify kung pareho sila ng DNA just to establish po yung relationship kung sakasakali? Yes, sir. Actually, handa na po ang NBI na tanggapin po ang mga kamag-anak na mga na naghahanap. Magko-coordinate po sila sa Department of Justice, sa office po ni ASEC Eli Cruz o sa office ni ASEC Mico Clavano. At ang NBI po ay handa ng tumanggap. Actually, ready na po kami last week pa po. Okay. Ano po ang mga maaari pong dalhin na mga gamit, kung gamit man po ito, o ano man pong mga pwedeng kunin doon po sa tao na kamag-anak bilang sample po ng DNA, sir? Opo, ang isa-suggest po namin, magulang, yung nanay at tatay, kung anak po nila ang nawawala. Pag wala naman po nito, kung sino po yung malapit na kadugo, kukuha po kami ng blood samples and buccal swabs. At yun po ang ipoproseso namin for DNA analysis.